Ini-anunsyo na kahapon ng pamahalaan ang gagawing pamamahagi ng fuel subsidy sa susunod na linggo na naglalayong matulungan ang mga kababayan natin, lalo na ang mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan na pinaka-apektado ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. At para talakayin ang magiging proseso kung paano ang gagawing pamamahagi ng fuel subsidy, makakausap natin ngayong umaga sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga muli po sa inyo, Asik Irene. Thank you for joining us this morning po. Hi, Miss Annie. Good morning. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Opo, ang first question ko po, Asik Irene, kahapon po na i-announce na ang gagawing distribution po ng fuel subsidy. Sino-sino po ba ang mabibigyan nito at nasa magkano po? Well, Miss Annie, ang Pangulong Marcos Jr. ay nagbigay po ng kautusan na tulungan natin, agaran nating tulungan itong mga tsuper na apektado ng pagtaas ng petrolyo at maibsan yung kanila pong paghihirap. At gayon din po, ang instruction din po ng Pangulong Marcos Jr. is when we provide the financial assistance, ay dapat po walang pila, walang mga hindi na pahirapan itong ating mga tsuper. Kung kaya nga po, ang DSWD in coordination with the NCR mayors kahapon ay nagpulong upang maging maayos itong pamamahagi natin ng tulong. Sa katunayan, tama yung nabanggit nyo, there's this 5,000 financial assistance sapagkat itong mga drivers, ang tingin natin sa kanila, hindi na lamang po drivers, sila ay mga individuals in crisis situation, bunsod nga po ng krisis na nararanasan nila dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. So, ito pong financial assistance na sinasabi natin na 5,000, nagkakalaga ng 5,000 pesos, ay ibibigay po natin o ipapamahagi po natin sa mga tsuper. At mag-uumpisa nga po tayo next week, Tuesday, sa pamamahagi sa mga tricycle drivers dito sa National Capital Region. So sila po muna yung mauuna. In fact nga po, kahapon ay nakipagpulong na rin tayo sa mga local social welfare development officers ng Kamaynilaan para maisaayos yung proseso ay yung mga hakbang para sa maayos na pamamahagi ng tulong na ito starting Tuesday next week. Okay. Asek, maaari niyo po bang ilatag paano ba ang magiging proseso ng distribution itong fuel subsidy? Ito po ba ay one-time na bigayan lang po? Well, sa ngayon, Miss Annie, ito po munang 5,000 pesos ay para sa at the present moment. But we're monitoring the situation para alam natin kung kakailanganin ba na mag-provide pa ng karagdagan. But right now, we're providing po 5,000 pesos. And then yung pong napag-usapan natin na magiging proseso by next week, meron tayong we'll start early, mga 6 a.m. magpi-payout na po tayo. So yung mga tsuper, magdadala lamang po ng kanilang valid driver's license at ipapakita sa aming pong mga staff and then i-release na po yung pong kanilang financial assistance. Nagawa natin ito na mas mabilis sapagkat sabi nga natin we've streamlined the requirements, likewise yung proseso nang sa gayon hindi rin po maantala yung pagbabiyahe naman o paghahanap buhay ng ating pong mga tsuper. Kaya in the morning, meron tayong isi-serve, and then in the afternoon, magsiserve din tayo. We will be assigning yung mga staff natin from the DSWD. Pupunta po sa mga councilor districts ng bawat syudad dito po sa Maynila. Meron po tayong mga payout desk na isi-set up in coordination, of course, with the local government units. And then yung pong mga City Social Welfare Development Officers will be identifying yung mga payout venues. Pangalawa, sila rin po ang magdi-disseminate ng information doon sa mga tsuper. So sila po yung magsasabi na itong mga grupo na to ngayong umaga po or dito po kayo sa payout site na ito magtutungo. So ganun po yung inilatag natin na proseso para maging maayos and
again, madali nating maipatid yung tulong sa ating pong mga tsuper. ASEC, tanongin din namin, kailan naman po natin target na masimulan ang distribution ng fuel subsidy sa mga probinsya po? Well, yan ay susunod na rin, Miss Annie. Unahin lang natin dito sa Kamaynilaan. Sabi ko nga, next week, no, starting Tuesday, we'll start with the tricycle drivers, and then susunod na rin po kasi yung mga ibang drivers like yung mga taxi drivers, jeepney drivers, TNDS drivers. So sunod-sunod na po yan. But while we're doing the payout activities dito sa Kamaynilaan, umpisa na rin po no, yung pagpaplano para naman sa ibang lugar dito sa ating bansa. Because again, we start with the NCR, but we plan naman to implement this nationwide. Sec, Irene, aside sa mga transport sector, may iba rin tayong mga kababayan, gaya ng nasa middle class, na nagsasabing sila rin po ay apektado nitong mataas na presyo ng langis. Alam naman natin po na mayroon itong domino effect. How does the government respond to these sentiments po, Sec? Well, yes, Miss Annie, I understand, meron din pong mga ibang programa, ang ibang ahensya ng pamahalaan, and of course, we're doing a whole of government approach naman to address yung pong mga paghihirap din na nararanasan ng iba't ibang sektor sa ating bansa. So, makakaasa po naman po kayo that there are other programs that will be implemented. Of course, I cannot speak for other government agencies. I'll have to defer to them. But we understand na meron din po namang mga ibang tulong para sa iba't ibang sektor. Okay, at this point, ASEC Irene, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa mga matagal na nag-aabang itong fuel subsidy po. Well, Miss Annie, again, ito pong tulong pinansyal, itong cash relief assistance under Assistance Individuals in Crisis Situation ay ating pong ipapamahagi sa ating pong mga kababayang mga tsuper na naapektuhan o apektado nitong pagtaas ng petrolyo. At ito ay upang makatulong rin at maibsan nga yung kanila pong mga nararanasan na paghihirap as a result of this Middle East crisis. And kami po sa Department of Social Welfare and Development sa pamumuno po ni Secretary Rex Gatchalian ay tinitiyak na agad, mabilis, maagap at effective itong pagpapahatid natin ng tulong sapagkat nauunawaan po natin yung kalagayan nga ng ating mga tsuper. Makakatiyak po kayo na gagawin nating maayos yung pamamahagi ng tulong. In fact, magsiset up din po kami ng mga grievance desk sa lahat ng mga payout sites dito sa Kamaynilaan para po matiyak na yung mga concerns po ninyo ay agad po natin na ma-address. Yun po ang bidin ng aming pong butihing sekretary na tiyakin na may one-stop shop po tayo para sa mga iba't ibang mga concerns. So our social workers, our DSWD personnel are ready to provide this assistance. Ito pong commitment po namin sapagkat ang bawat buhay ay mahalaga po sa DSWD. With that, Ms. Annie, maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat po muli, ASEC Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Good morning and keep safe po.